Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programang Balita at Talakayan. Muli, antabayan nyo po ang isang oras na talakayan. Live po tayong maririnig dito po sa 101.7 Kalahi FM at syempre mayroon din po kami sa Facebook Live. Hanapin nyo lang po yung 101.7 Kalahi FM. At sa YouTube, meron din po kami. Kung sakasakaling mamiss nyo yung programa namin, pwede po kayong pumunta ron at pakinggan. At panoorin uli yung aming programa. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, siyempre, bababatiin ko muna yung aking kapartner. Magandang tanghali po sa mga sumusubaybay sa ating inang palatuntunang balita at talakayan. Kumusta kasamang Sandy? Good morning. Good morning. At kagabi, kararating lang natin. Kaninang madaling araw, medyo malakas yung alon. At pati dito sa atin, pagdating ko ng bahay, parang may counting bagyo, dahil yung hangin napakalakas. At talagang yung mga halaman ay humihilig doon sa lakas ng hangin. Kahit kayo partner, makikita mo medyo makulimlim yung ating panahon at medyo malamig, malakas din ang hangin. Gawa ng tinatawag nila yung shoreline, yung pagsasalubong ng hanging amihan. Sana partner at ang panalangin natin na makalipas na itong Pasko itong walang bagyong darating sa atin. Para naman happy ang lahat Naway pagpapalain tayo ng puong may kapal. Sa mga ganong uri ng panahon. Partner, meron ka bang balita? Magandang. At medyo pag-usapan natin. Alam mo, isa sa mga magandang balita ngayon, yung bagong sign ng mga batas, yung mga pinirmahan na batas ni Pangulong Marcos, itong tatlong mahalagang batas. Una, itong amendments doon sa Agricultural Tarification Act, itong Republic Act 12078. So iba pa partner yan doon sa sinulong ni Congressman Arnan Panaligan na yung aprobado na rin yung amyenda sa rice tarification law. Although may kaugnay na rin ito dahil parang binago lang siya. Dahil ito yung batas na yung inakda nila. Ang purpose nito ay para ma-reduce yung income for farmers. At siyempre, para mapataas naman yung purchasing power ng rice consumers. Ibig sabihin, mapababa yung presyo ng bigas. At ang purpose naman ito, para tumaas naman at lumaki yung income ng mga farmers natin. Dahil dapat ang pinakamaganda kasi rito, inaalis na yung kumbaga, although may balita tayo, yung ilang mga nag-i-import ng bigas na walang mga permits at saka mayroong mga violations ay tinanggal na. Hindi ko rin alam partner kung sa bagong rice tarification law, yung inamyendahan, mukhang tinanggal na din yata yung kasi nung una, doon sa rice tarification law, basta may pera ka, walang limit yung pag-i-import mo.
So kaya dumagsa at dumami yung bagsak nung bigas nung kapanahon na nung ni Pangulong Duterte. Ngayon yata medyo may limit na. Oo. At mukhang ibinabata rin yata yung tarif. Ano? Oo. At ang ano nga nito, ang batas na ito ay consisting of 9 sections. Tinatawag nilang establishes the replacing quantitative import restrictions on agricultural products except yung rice with tariffs. Ayan, yung sinasabi nila. Ang ano nito kasamang Sunday, dahil marami na nga yung kinansila, yung mga naka-blacklist na may mga violation doon sa import, yung mga importer. Yung mga importer na may violation sila sa DA. Mahigpit na pinatupad. At inalis na rin yung mga walang permits. Kasi dati nakakalusot dahil may mga sabuatan eh. Yung maganda dito. Pero sa tingin ko, malaki matutulong ng batas na to dahil ang ano lang dito, ang hindi lang na-include dito, yung pamimili pa rin, yung pagbebenta pa rin ng ng NFA ng bigas sa mga natin sa mga public market. Maganda parte sa nakikita ko, yung binasa mo nga. Maganda yung pagkakalikha ng batas. Siguro magkakaproblema na lang dyan kung sakasakali doon sa implementation. Dapat talaga pag in-implement nila yan, ay talagang papatupad nila ng ng maayos. Walang sisinuhin. At sa tingin ko naman, dahil ang mga concerned agencies dito, yung yung DA, DOLE, kasama sila rito eh. At kasi itong nito, ang RTL na ito, yung Rice Tarification Law, it ensures that farmers directly benefit from the liberalizations of rice trading by providing at least 10 billion a year to the RCEP up to 2024. Itong RCEP, ito yung programa ng ng Department of Agriculture, yung pamimigay ng ng binhi. May mga agricultural equipments na pinamimigay ang RCEP na yung mga beneficiaries natin, yung mga farmers. Na although malaki ang naitutulong nito dahil libre na ibibigay itong mga kagamitan na ito. Pero ang problema, may mga farmers kasi ako natatanong kasamang Sandy, lalong-lalo na yung mga cooperatives. Meron kasing mga kooperatiba na binigyan na ng RCEP ng mga gamit, harvester, yung mga traktora. Yung iba nakatenga eh. Yun nga parte na lagi natin sinasabi. Dapat pagka ang ating gobyerno, pagka magbibigay ng mga ganyang tulong, hindi lang yung basta ibibigay mo. Mamaya baka nakatenga lang mo yan dahil hindi nga nila alam kung paano gagamitin. Dapat talagang lahat ipoprovide mo sa kanila, yung suporta talaga na andun sa ating mga magsasaka. Kumbaga, kung may programa ka diyan, hindi lang basta yung mga ayuda o bigay ang tinitingnan mo, kundi ano ba yung resulta nung mga itinulong mo sa mga yan. Nagkaroon ba ng ng pagbabago, nagkaroon ba ng magandang resulta yung programang pinatutupad mo? At ang isa pa rito, dapat sa tingin ko ang pinakamaganda, although may batas na tayo, yung Rice Tarification Act na to, yung Rice Tarification Law na binago ngayon. Mamaya babasahin natin yan kasi aprobado na ito eh. Ang isa sa maganda siguro sa tingin ko, ang mag-import, gobyerno na lang. Kasi kung gobyerno ang magpo-purchase ng mga imported na bigas, madaling ipamigay, madaling ipamahagi madaling i-control yung presyo eh. Hindi pa tinapapagsamantalahan yung ating mga mga kababayan. Kasi alam mo yung sinasabi nga ng ilang mga grupo, lalong-lalo na yung nasa monitoring yung yung DOLE. Nagtataka sila bakit bumaba na yung presyo ng palay eh. Although mababa ngayon ang production ng bigas ng palay ng mga farmers, pero bumaba yung presyo yung farm gate price eh. Bakit yung presyo ngayon ng bigas sa market, lalong-lalo na yung mga local produce natin, napakataas pa rin. Although tapos yung sinasabi nila, yung mga imported na bigas naman dapat ibinebenta sa market ng halagang 34 pesos hanggang 35 pesos lang. So nasaan ngayon? Yun yung tanong natin, nasaan ngayon yung bigas na yan, yung na ganun kamura na mga imported rice na yan? Nasaan ngayon? Dahil maraming mga importer eh. Kahit nga dito sa ating lalawigan, sa Oriental Mindoro, may mga maraming nangangalat na mga imported na bigas nito. Pero bakit napakamahal din ng presyo? Yun yung tanong natin. Ang sabi nga nila naman, isa daw sa nakaka-apekto, alisin yung yung middleman.
Dapat kaya yung pinakamaganda kasamang sandi dito, gobyerno mismo ang mag-purchase ng bigas. Tapos saka ipapasa ngayon doon sa mga nagtitinda sa mga public market. Kaya nilang kontrolin yung presyo kasi wala nang middleman, di ba? Oo. Actually, partner, kung yung taripa nung bigas natin ay July 2024 pa yata ito binaba eh. So bakit ang tanong ng ating mga kababayan, bakit hindi nga daw bumababa itong presyo ng bigas, sa kumbaga 50 pesos pa rin ang kilo ng bigas sa dito sa atin sa bilihan. Pinakamura na siguro 'yon. Yung 50 sabagay may mas mura ngayon yung binebenta ng gobyerno, pero yung kaya mas mura naman 'yon ay dahil subsidized ng gobyerno 'yon. Hindi talaga 'yun yung presyo, no. Kumbaga sinasagot ng gobyerno yung karagdagang taas ng presyo nun. Hindi rin masusustain ng gobyerno yung ganung proyekto. Talagang dapat talaga ibaba sa market yung presyo ng bigas para maabot ng ating mga maliliit na kababayan. Oo. Ang dito kasi, ang pinakamaganda sana, pinayagan muli yung ang sabi nga nila ang solusyon para bumaba yung bigas, para may kompetensya itong mga local yung mga local traders natin. Magbenta, payagang magbenta yung National Food Authority sa mga merkado. Para may choices ngayon yung ating mga kababayan. Kung halimbawa, ang bigas kasi sobra-sobra ang sabi ng pamunuan ng NFA, sobra-sobra ngayon yung stocks natin, maliban doon sa buffer stocks natin. Sobra-sobra ngayon yung supply na naka-imbak sa mga bodega ng National Food Authority. So ano na naman ang gagawin? Saka na naman ilalabas pagka pabulok na. Yung may mga bukbok na. May mga bukbok na. Ayun na nga, partner kasi pinag-uusapan niya kasi ang Senado yata, ang version ng Senado ay parang hindi pinapayagang magbenta. Ang ating NFA, bagamat itong pamuna ng NFA, ay gusto nila na sila ay makapagbenta sa market, at ang sinasabi nga nila, baka mas mapababa pa nila yung presyo doon sa presyong binibigay ng kadiwa. Dapat siguro nga, tsaka yung kagandahan dito, partner, yung NFA ito yung direktang bibili ng mga palay do sa mga magsasaka natin. Hindi ito i-import, hindi galing import yung bigas ng NFA, mismong galing ito do sa mga magsasaka natin. Kaya siguro dapat ang nangyayari nga kasi, partner, sa ngayon, 'di ba, kadiwa lang yata ang nakakapagbenta nito. Samantalang nung una, nakikita mo na sa mga palengke pag mayroong mga NFA, ngayon wala ka na makita. Kasi nga bawal. So dapat siguro bigyan uli ng karapatang magbenta ang NFA. At para naman kasi yung mga ani ng NFA galing doon sa mga magsasaka natin sa local. Para mas maganda, hindi imported, at saka maiwasan natin yung pag-import nung bigas. Kaya nga 'di ba yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan nung last year may isang hearing, dinagdagan yung pondo ng Department of Agriculture pamula doon sa 15 billion naging 30 billion dahil nakikita nga na parang ang Department of Agriculture, ang gobyerno natin, parang nakapokus lamang doon sa pag-i-import ng bigas galing dito Thailand, galing dito sa Vietnam. Kaya ito dinagdagan para siguro masuportahan yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Kaya lang ay nakakalungkot, lumalabas pa rin sa balita na isa pa rin tayo doon sa pinakamataas mag-import ng bigas. Ito yung nadagdagan na, napakalaki na ng budget. Kaya nga yun ang ngayon yun yung problema ngayon sa ating bansa. Nandiyan na naman yung mga batas na dapat linangin at i-implement na lang. Ang problema kasamang sandi, parang may kulang. Dahil parang hindi nararamdaman ng taong bayan yung sinasabing pagbaba ng presyo ng bigas. Nandiyan naman yung Department of Agriculture. In fairness naman sa kanila, meron naman silang mga programa. Ang problema nito kasama, Sandy, yung sinasabi mo nga, yung proper monitoring at implementation ng naturang mga projects ay mukhang may kulang. Para yung full implementation niya ay talagang mararamdaman ng ating mga kababayan. Na direkta. Basahin ko lang, partner, merong reaction dito si Sir Mar Bautista. Ito kilala ko, talagang ito yung pagdating sa halos sa kabuhayan niya dito sa agrikultura ang sabi niya, programa lang ang kalakaran dapat ng presyo ng bigas
kung magkano presyo ng palay ay times 2. Dapat, ha? Sabi pa niya, ako ay isang naging representative nung nagkaroon ng convention ng RTI at tuwirang tinututulan ko yan dahil sa aking nakikita ay magiging parusa sa magsasaka. Oo, tama ho kayo. Programa lang katapat yan, kaya nating maging rice sufficient. Tama ito si kasama Mar Bautista dahil kung talagang tututukan ng gobyerno natin itong ating agrikultura, isipin mo partner, yung lagi natin sinasabi, ang Vietnam, ang Thailand ay dito lang nag-training sa atin. Nung farming ng palay. Nung matuto sila, bumalik sila doon sa kanilang bansa. Ang kagandahan partner doon ay talagang sinuportahan sila nung gobyerno ng Thailand ng Vietnam. Sinuportahan talaga yung pagsasaka. Talagang sinupervise nila lahat ng pangangailangan ibinigay. Kita mo sila yung nakakapag-import ngayon. Ang problema dito sa ating partner, sa atin nag-aaral itong mga ito, kumbaga narito yung magagaling na technician. Hindi, baliktad yung nangyari. Tayo yung nag-import. Dapat tayo dapat yung maunlad sa pagsasaka eh. Pero hindi ganoon na nangyari kasi nga siguro ang pagkukulang doon yung suporta ng gobyerno, parang napabayaanan at nahirati tayo doon sa pag-import. Siguro dahil nakita ng mga may mga tiwaling politiko na talagang yan ang nagiging hanap buhay yung pag-import eh. Which is tama ka diyan dahil nung panahon ng mga Marcos din yan eh. Yung Marcos Senior, 'di ba? Doon in-improve yung agriculture sector ng ating bansa. Kumbaga, yung 'di ba ministry nung araw, Ministry ng Agriculture, 'di ba? Ministry of Agriculture. Oo, 'di ba? Hindi naman department 'yan noon, ng panahon ni Macoy. After naman ni Macoy, 'di ba? Sabi reforma, ginawang inayos yung pinatalsik si the late President Ferdinand Marcos Senior. Senior. After that, parang wala namang nagbago eh. Nabago lang yung sistema dahil napatalsik yung dating presidente. Pero yung implementation ng mga batas na dapat umunlad na yung agriculture sector natin, mukhang napabayaan naman eh. Ang nangyari Talagang namulitika na lang ng mulitika. Talagang napabayaanan partner yung ating agriculture. Hindi lang agriculture kung titingnan mo lahat ng pangangailangan natin ay parang iniasa na sa importation. Hindi lang yung sa agriculture, lahat siguro. Kaya nga nakakapagtaka bakit parang lahat na yata ini-import natin. Samantalang kaya naman natin eh. Yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan yung rice self-sufficient maging kumbaga sa atin na lahat i-develop yung agrikultura, kayang-kaya naman natin yan eh. Ang ganda ng ating mga lupain, yung ating mga irrigation. Kaya lang talaga, kulang doon sa suporta. Although sinasabi nila, ang laki ng budget, may mga binibigay na ayuda, binibigay na tulong, pero kulang doon sa mga mga technician eh. Yung mga pag-aaral talaga na pupunta doon sa mga palayan para turuan yung ating mga magsasaka ng tamang pagtatanim. Doon kulang eh. Kaya ang nangyayari, hindi natin alam kung bakit para bagang tayo talagang ibinulok na sa ganung sistema na mag-import na lang tayo na mag-import kaysa pagbutihin natin yung ating agrikultura. Alam mo yung nabanggit mo yung ayuda, no? Ito naman ay isang sa tingin ko, ito ay isang art ng pamumulitika eh. Para magkaroon ng parang tingin ko dito dahil kung ayudahan mo yung mga mahihirap na mga kababayan natin, nagtatanim ka ng utang na loob kasamang sandi. Kumbaga, ayaan mo na lang silang umasa sa gobyerno, bigyan natin ng ayuda. Ayaan mong hindi umunad yung buhay natin nila kasi ayudahan na lang natin para magagamit sa pamumulitika. Which is hindi maganda eh. Ang kailangan natin dito kasama para mapaunlad yung isang komunidad. Yung long-term plan. Yun. Yung programang pangmatagalan. Sustainable dapat mas kapaki-pakinabang. And particular doon sa mga farmers natin kasi majority ng hanap buhay dito sa probinsya natin farming agricultural land ho tayo. Although nakikita natin may mga sumisibol na mga na mga ilang negosyo na nawawala yung mga area ng palayan, pero napakaluang pa rin po ng lalawigan natin na agricultural land at ginagamit ng mga farmers natin. Kung titingnan natin, hindi tayo maghihirap, hindi tayo titiis sa presyo ng bigas na
56 pesos, 55 pesos kung titingnan natin kasi napakalawak ko ng palayan natin. Dito na lang partner dito sa atin sa probinsya natin ha. Tingnan mo partner ang lalaki ng palayan dito. Kaya lang yung tuloy sinasabi niya ni kasamang Mar na talagang kulang pa sa kaalaman. Kahit sasabihin mong matagal ng farmer sa mga yan, pero kulang pa sa kaalaman pagdating sa pagsasaka yung ating mga magsasaka. Yun ang dapat ang inaasikaso ng gobyerno yung bagang hindi porke, kumbaga, praktika na yung mga yan, marurunong na mga yan. May mga makabagong teknik na dapat ituro sa ating mga magsasaka. Minsan nakikita mo nga, nakakaawa din yung mga magsasaka natin. Biro mo, nag-i-spray ng mga gamot yan, chemical, pero wala man lang takip sa sa ilong. Dapat minsan nabibigyan din ng pansin ng ating gobyerno yung kalagayan ng ating magsasaka. Pagdating do sa pagtatanim, hindi lang yung basta sila saka na saka. Oo. Yung kalusugan nila dapat tinitingnan. Kasi nga hindi sila natuturuan ng tamang hakbang para sa mga ganung bagay. Alam mo, tingin ko, isa din dito yung may pagkukulang yung mga LGUs natin. Yung tama, LGU. Oh. Doon magsisimula LGU barangay. Alam mo kung ako ang isang gobernador, ako yung isang pinuno o mayor ng isang bayan, kasi yung bilangin mo yung mga courses, yung mga kurso na kumukuha ngayon ng tungkol sa agriculture. Iilan na lang yung mga estudyante na nagkakahilig diyan kasamang sandi. So banda-banda riyan makita mo baka wala na tayong mga agriculturist. Ha? Wala na tayong mga animal science na mga graduates. Dahil nahihilig na sila Iba na yung Iba na yung gusto nila. Yung mga kabataan nga ngayon, hindi na nga nakakahawak ng putik sa palayan. Hindi nga marunong mag-garden Hindi nga marunong mag-garden, di ba? Katulad namin noon, kami mga elementary pa, may kanya-kanyang plot kami na ginagarden. Ngayon wala na partner, hindi na marurunong to ating mga estudyante. Dahil sa social media, di ba? Kung ang gobyerno natin halimbawa nag-o-offer, yung mga bawat bayan, bawat mayor sa go-offer ng mga scholarship. Kaninong mga anak ang gusto mag-aral ng agriculture diyan? Free lahat, free tuition, free allowance lahat. Kung yun ang pinoprovide ng bawat mayor natin, ng bawat opisyalis natin ng gobyerno, yung mga scholarship na yan, sa mga estudyante natin, di ba? Mas magaling na magpahilaw Pero totoo parte sinasabi mo. Totoo yung sinasabi mo. Kasi nga, ano bang issue ngayon sa buong mundo? Yung kahirapan, di ba? Yung kagutuman. Yung mahal na bilihin natin sa mga gulay. So bakit hindi tayo mag-concentrate diyan sa agrikultura? Lalo na itong ating probinsya, itong ating Oriental Mindoro, talaga namang ito makikita mo. Ang daming lupain na nakatiwangwan dito, ang ganda ng mga patubig naman kung makikita mo. So isipin mo yung kung masusuportahan lang talaga, pwede tayong mag-supply sa Metro Manila, dito sa mga kalapit bansa ng iba't ibang klaseng gulay. Sa barangay pa lamang partner, dapat nga pinatutupad yan. Ang problema sa barangay, mas maganda pa sa kanila yung mga infrastrukturang pinatutupad nila doon na hindi rin naman kapakipakinabang. Pero pagdating doon sa mga gulayan sa barangay, wala silang programa. Kasi siguro wala silang kikitain doon. So pagdating sa LGU, nakikita mo, pwede naman pala mangyari. Example niyan, pagdating ng Pasko, meron tayong mga pailaw. Sa bawat ginagastusan ng malaki. Okay lang yan, pero dapat sana meron din silang programa doon sa sinasabi nating agrikultura. Kung bawat bayan, merong mga tanimang bayan, tanimang syudad, ganyan, katulad sa atin sa Calapan City. Meron tayong sinatawag na Green City, pero wala naman yata nangyari doon sa Green City na wala akong nakitang naitanim. Marami akong nakitang green diyan. Anong green? Yung tarpaulin na kulay green. Kulay green. Yung mga bubong na kulay green. Kulay green. Bubong. Yun yung sinasabi natin Madaming building tayo na papatayo. Siguro okay lang yung magpatayo ng building pero hindi dapat naiiwan yung kabuhayan, yung agrikultura natin. Dahil diyan sa tingin ko diyan mas magandang mag-concentrate ngayon. Dahil ang problema ngayon ng bansa, ng buong mundo, yung kagutuman isipin mo, kamatis ngayon, ang talong, saan nanggagaling yan? Isa pa, yung sa mga fisheries natin, napapalibutan tayo ng dagat. Diba? Mahal din ang isda dito sa atin. Nakakapagtaka. Diba? Siguro dapat diyan tayo nagko-concentrate kung saan tayo kikita agad. Kung saan makikinabang yung nakakaraming taong bayan, hindi doon sa mga infrastruktura na pinakikinabangan lang ng kung sino. Pero alam mo, maganda rin naman at saka yung isa pa, yung Cooperative Development Authority, yung CDA, marami silang marami silang programa na kino-convince nila yung mga farmers natin
na magtayo ng isang cooperative, yung mga kooperatiba. Wag yung cooperative ng Ormeco. Walang kikitain doon. Di ba? Nabanggit mo nga si ito sinasabi na ni kasamang Maro. Bigyan ng mga makabagong gilingan, mga cooperative at sila din ang bumili ang produce na palay at sila na din ang market, bigyan ng pautang ang mga kooperatiba ng walang tubo sa mababang interest long term pero dapat monitored ng CDA. Tama, ito yung pinag-uusapan natin Oo. partner, na yung sinasabi mo. Alam mo, tama si Sir Mar na yan. Yung sinasabi niya na yung pautang, yung walang tubo, hindi katulad ng nangyayari ngayon. Yung mga magsasaka natin, hindi pa nagaan uutang na yan doon sa mga mamimili ng palay. Kaya pagdating nung yan, dinala doon, wala na silang magawa doon sa presyo. Oo. So, dapat talaga may mga kooperatibang tinatayo at yun, minomonitor to ng CDA. Yung mga kooperatibang tinatayo ng mga yan. Although tama naman dahil meron nga yung ang CDA ngayon, pumupunta sila sa mga barangay para i-convince yung mga farmers natin para bumuo ng cooperative para mabigyan sila ng pondo ng CDA. Kasi pag may proposal ka kasamang sandi, marami ako nakausap katulad kahapon dyan sa ilang lugar dyan na ang propose nila ay magtayo ng mga poultry, magtayo ng ganito. So doon sa proposal nila ay guided sila ng CDA. Na halimbawa, ganito yung propose nyo, mag-ano kayo ng mga RTL na halagang 1,000. Magkano lahat ang magagastos, magkano sa building, sa manok, lahat, patuka, lahat. Naka-indicate doon. Namo-monitor. Ano nila magtatayo ka muna ng isang kooperatiba. Meron yung mga lahat ng mga kooperatiba, mayroon silang proposal. May mga pag-aaral ng ginawa. Tapos pagka inapprove yan ng CDA, bibigyan sila ng pondo. Sa Department of Agriculture, meron din yan . May mga pautang system ang DA na binibigay sa individual . Ang kailangan mo lang mag-submit ng proposal kung anong project ang i-implement na ang alam ko pero may interest walang kasi parang yung pag umutang kanya sa DA na parang may interest din siya may tubo rin di tulad ng sinasabi ni Sir Mar na dapat walang tubo para ang maganda lang doon may monitoring lang ang CDA o kaya yung DA para makikita ngayon kung nag-generate ba yung pinautang, kung kumikita ba yung farmer, at saka yung mga cooperative. At syempre, hindi lang partner yung pautang ang dapat ibibigay mo sa mga yan. Dapat sinasabi natin, hindi lang, kundi bigyan mo ng mga magtuturo talaga. Kumbaga, yung mga pupunta talaga doon sa mga lugar nila, magse-seminar doon sa mga kooperatiba. At titingnan talaga. Hindi lang yung basta, yun nga, lagi natin sinasabi, dapat titingnan mo dyan yung resulta ng proyekto. Ano ba nag-resulta ng proyekto nyo? Di ba? Nabanggit din ni Sir Mar yung rice dryer. Yung gilingan. Yung gilingan at saka yung dryer. Alam mo tayo pa lang sa pag-aaral kasamang sandi, malaki yung nawawala na butil ng palay doon sa mga kababayan nating ang ginagawa nilang bilaran yung National Highway. Yung kalsada. Yung kalsada. Lalo na dyan, makikita mo sa mga kabukiran, di ba? Lalo na dyan sa Occidental. Mula Magsaysay hanggang Mamburao. Yan ang pinakamahabang solar dryer. Kung kaya naman ng gobyerno i-provide yung mga yan dahil kita mo naman doon sa mga maraming pera. Infrastruktura pinatutupad nila. Kulang lang talaga sa prioridad na ang gobyerno natin hindi ko lang alam kahit na madaming proyekto pagdating sa infrastruktura pero dapat tingnan natin kung alin bang proyekto dapat yung mauuna. Dapat yung mga talagang makakatulong agad doon sa ating mga kababayan. May tawag sila doon sa nawawalang butil ng palay na pag ginamit ay yung mga kalsada kasi siyempre ang dami natatapon. Sabi nga niya, batay nga doon sa pag-aaral, almost 100,000 tao ang pwedeng kumain doon sa nawawalang palay na yun, na pagbinigas. So kung merong project po ang gobyerno na matino at pinamimigay doon sa mga farmers natin, walang mawawala na butil ng palay kasamang sandi kasi intact yan Dahil makina ang magda-dry ng palay Makokontrol ngayon yung maganda ang butil ng palay. Pagka yung high-tech na yung mga gilingan, maganda yung pagkagiling, hindi durog.
Ha? Yun nga, Walang natatapon maganda masyado. partner, maganda yung yung baga napapag-usapan natin yan. Ang Oo. problema talaga yung suporta ng gobyerno. Dapat na Oo. ipo-provide talaga yan. Nagko-concentrate ang gobyerno sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa magsasaka, yung agrikultura. Dapat talaga may masusing pag-aaral na ginagawa ang ating gobyerno para mapapalago talaga yung ani ng nung ating mga magsasaka. Palagay ko meron naman kaya lang sa implementation kulang Ang laki na rin naman ng budget ng Department of Agriculture ngayon. Nung last 30 billion na, from 15 billion to 30 billion tinaas yan dahil nga doon sa parang nakikita ng ating mga kinatawan na mukhang parang nakaasa na tayo sa importation. Oo. So para mabawasan yan, dinagdagan para mabigyan ng ayuda at kaalaman yung ating magsasaka. Pero hindi nangyayari Kaya dapat siguro magkaroon ng investigation din diyan kung paano ginagamit yung pera Oo. doon sa mga proyekto para sa magsasaka. Oh, isa pa. Pagka nabuo halimbawa merong isang maayos na kooperatiba kasamang Sunday, merong project na ibibigay ang gobyerno. Halimbawa, dryer. Yung mga farmers membro ng naturang kooperatiba, of course hindi yan magpapadry doon sa sa mga tawag dito, doon sa mga gilingan na private. Doon yan sa kanilang kooperatiba na mas mababa dapat ang singil ng sa lahat ng mga miyembro o sino man ng mga farmers doon, compare mo doon sa naniningil ng private na dryer. 'Di ba? Makakatipid, kikita ngayon yung ating mga kababayan kasi kung less yung gastos less yung expenses, mas malaki ang kita nila, maibebenta ngayon yung bigas. Ang ano niyan, ang domino effect niyan, mumura ang bigas. Mumura. Kasi maganda na yung nandiyan na yung mga farm to market roads natin, maganda na Accessible na lahat ng mga palayan halos. Yung mga mamimili ng palay mas madaling madala na ngayon, konti na lang gastos sa mga farmers natin. Ipapa-solar dryer pa nila doon sa kanilang mga cooperative rice mill. 'Di ba? Tsaka siguro partner Mas mura na ngayon ang expenses. Oo. Mas mumura ngayon ang bigas. Yun yung yung mga long-term plan na sinasabi ni Sir Mar. Tsaka yung dapat yung mga pangangailangan din ng ating mga pagdating sa agrikultura, katulad ng sinasabi natin, pataba, pestisidyo, dapat dito na rin sa atin ang gagaling. Hindi na mga imported kaya din naman nating mga kababayan, maraming magagaling na agriculturist na Yung pwedeng mga chemist. chemist natin na pwedeng dito na gawin lahat ng pangangailangan pagdating sa agrikultura. Kasi kung hindi rin manggagaling sa atin yung mga ganyang bagay, yung mga pataba, pesticide, yung ginagamit yan, galing pa sa ibang bansa, control pa rin tayo Makokontrol pa rin tayo ng ibang bansa pagdating diyan sa pangangailangan natin sa agrikultura. Kaya dapat lahat sabi nga, maging self-sufficient tayo. Lahat ng pangangailangan dapat magawa na natin dito sa ating bansa. Kaya yan yung isa sa mga mahalagang batas yan na pinirmahan po ni PBBM na sana'y makatulong at sana ang kulang lang dito mabigyan ng karapatan yung NFA ulit para magbenta. Okay. ng bigas. Parang basahin ko lang ito yung pagkakapasan ng Republic Act number 12078. Ito yung rice tarification law na naamyandahan. At isa sa principal sponsor nito ay si Congressman Arnan Panaligan. Ito ay malaking tulong din ito at maraming napadagdag dito kasi nga yung rice tarification ng law nung una hindi naman talaga nakatulong ayon doon sa pag-aaral ng mga ibang congressman na nagsaliksik dito. Hindi ito nakatulong para mapababa yung presyo ng bigas natin. To pangakong tinupad mga amyenda sa rice tarification law. Ganap na batas na Republic Act number 12078 kung saan tayo ay isa sa principal author. Ito yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan Isa doon sa principal author doon sa rice tarification law. At ito yung yatang isang unang-unang niyang ipinangako na itong batas nito na para amyandahan sa ating kampanya noong 2022 nangako tayo na ang isa sa una nating gagawin sa Kongreso ay ang paghahain ng bill upang rebisahin at amyandahan ang rice tarification law na ipinasa ng nagdaang Kongreso noong 2018. Ito ay upang iwasto ang mga kawalangan at hindi maayos na epekto ng nasabing batas na hindi pumabor sa mga magsasaka at sa mga consumer ng bigas. Ngayon, isang ganap na batas na ang ating panukala na pag-amyenda sa rice tarification law.
Saksi tayo sa pagpirma na ngayong araw na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act number 12078, an act amending Republic Act number 8178 or the Agricultural Tarification Act as amended by Republic Act number 11203. Ang inyong lingkod ay isa sa principal author ng batas na ito kasama ang mga kongresista na nagmula rin sa mga rice producing provinces. Ang ilan sa mahalagang probisyon ng Republic Act number 12078 ay ang pagpapalakas ng regulatory function ng Department of Agriculture upang matiyak ang sapat na supply ng bigas at ma-stabilize ang presyo nito. Inaatasan din ang National Food Authority na mag-maintain ng sapat na buffer stock ng bigas na sa mga local farmers lamang nila maaaring bilhin para sa kapakanan ng mga magsasaka, kasama sa mga amyanda ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund hanggang 2031 at pagpapalawak ng paglaanan nito tulad ng farm machinery na bukod sa mga tractor, seeders, harvester, thresher at iba pa ay kasama na rin ang mga warehouse, grain storage facilities, drying facilities at post-harvest at grain processing facilities. Maaari na rin ilaan ang RCEF para sa mga solar, irrigation at water impounding project irrigation pump, pest and disease management at soil health improvement program at expanded credit at financial assistance sa mga farmers association at cooperative. Ang lahat ng ito ay hindi dating saklaw ng RCEF. Inaasahan natin ay patutupad ng maayos ng Department of Agriculture ang batas na ito upang makinabang ang mga magsasaka at consumer ng bigas. Yan po yung isa sa mga mga bill, yung pag-aamyanda ng rice tarification law na ang isa nga sa mga principal sponsor ito ay si Congressman Arnan Panaligan. At plano sana nating makapanayam partner, kaya lang merong pag-uusap yata ito tungkol do sa sa presyo ng bigas. Yung din pinag-uusapan natin partner ngayon. Yun din ang pinag-uusapan ngayon sa Kongreso yata do sa kanyang committee. Ayan. Ayan. Ganyan ho magtrabaho yung ating Congressman Panaligan at talaga namang kapaki-pakinabang. Pero isa pa kasama sa yung nakakabahala yung bagong pinirmahan din ni PBBM na batas, itong Republic Act number 11036 o ito yung batas na tungkol dito sa National Mental Health Policy na for the purpose of enhancing the delivery of integrated mental health services dito sa ating bansa. Alam mo kung bakit? Dahil tumataas ngayon yung bilang ng mga estudyante, yung mga kabataan natin ngayon, yung mga nagsusuicide. Alam mo partner, sa nakikita ko diyan. Nakakabahala na ngayon. Sa nakikita ko diyan yung epekto ng social media madami talaga, parang talagang madami tayong nababalita kasi ang mga kabataan ngayon parang mahihina hindi katulad partner natin na kahit ipahiya ka doon sa harapan ng teacher, wala problema. Ngayon parang sa kanila napakahina nila na talagang masyadong dinadamdam, masyado silang na-stress, kaya siguro nagre-resulta doon sa minsan nagsusuicide nga, minsan nawawala na ng gana mag-aral. Siguro isa ito doon sa malaking epekto talaga ng social media. Isa rin sa dito yung mga teacher mismo yung nambubuli sa mga estudyante minsan. Kaya siguro panahon na para, although may batas na tayo naipasa na ito ngayon, at alam mo yung social media talaga isa sa nakaka-apekto doon sa utak ng mga kabataan natin. Totoo partner Dahil ba't hindi na lang enhance ngayon ng mga schools ang yung mga extracurricular activities, di ba? Di tulad nung araw yung mga estudyante natin nakapokus yan, may mga palaro, tapos yung, di ba, sinasabi natin yung mga gardening, isa sa mga yung partner nung time namin, nung kami mga elementary pa, talagang merong tinatawag na practical arts ang yung mga lalaki. Doon tinuturuan mag-garden, magkarpentero, yung mga basic na trabaho doon sa mga bata. Tinuturuan sila, kaya paghawak ng martilyo, paghawak ng lagari. Sa kababayan naman, yung home economics na sinasabi, na tinuturuan silang magmanahi, magluto,
o mga trabahong pambabae. Maganda partner eh. Ewan ko kung bakit inalis yung subject na yun. Samantalang malaki ang tulong nun. Ngayon, ang mga kabataan partner, makikita mo hindi marunong humawak ng martilyo, hindi marunong maghawak ng lagari. Yung mga kababaihan, hindi marunong magluto. Oo. Asa na? Hindi man lang marunong humawak ng mga karayom para manahi. So, kulang. Kumbaga, ito yung mas kailangan. Ito yung basic na kailangan ng mga simpleng trabahong kailangan ng ating mga kabataan dapat ngayon eh. Wala na parte yung mga ganun. Nawala. Kumbaga binago do sa curriculum ng siguro nung Department of Education dahil siguro do sa tumataas na habol do sa ibang bansa na Gustong humabol. Oo. Pero ngayon nakita natin yung kahalagahan ngayon ng mga guidance counselors natin sa mga schools kasi mukhang nawalan sila ng papel eh. May mga guidance counselor doon. Nung high school kami, merong dadaling ka doon sa guidance counselor, At pagka may mali kang ginawa, pagsasabihan ka, papaliwalag sa iyo. Ang isang nakikita ko partner talaga diyan yung mga depression ganyan. Gawa nga nung kumbaga yung social media. Oo. Diyan nila nakikita minsan inaabot na kasi ng ilang oras yung mga bata niyan. Minsan magdamag na nga eh. Minsan Nakababad na lang sa hindi na cellphone. natutulog. So, ano kayang dapat may action ng gobyerno diyan eh sa mga ganyang bagay lalo na yung mga games na para ma-regulate ma-regulate ba? May mga games na talagang minsan binabago yung utak mo eh. Which is siguro isa din dito yung maging aware siguro yung mga parents dahil of course una sila yung nakaka-supervise ng kanilang mga anak sa bahay. Lalong-lalo how much more siguro yung mga kababayan natin yung mga estudyante natin na walang magulang. 'Di ba? Na yung mga magulang ay nasa abroad, yung nag-iintindi sa kanila ay yung mga tiyuhin na ganun, nag-aaral lang, hindi nila alam, basta nagmo-monitor, nabibigyan lang ng allowance. Na walang nag-guidance sa kanilang kasi minsan isa din sa mga nagiging reason diyan yung family problem eh. Isa ring reason diyan, ang liliit pa, mga bata pa pinahahawak na ng cellphone. 'Di ba? Pag natuto, yun na. Yun na yung maganda sana kung ang ginagawa ng mga bata instead na doon sa kung saan ginagamit yung cellphone, doon sa ikagaganda ng buhay nila, kumbaga sa pag-aaral. Hindi minsan inaabot na sila ng kwando sa mga alos yung oras nila ay doon na napupunta sa paglalaro. Kasi dati yung mga extracurricular activities sa mga schools buhay na buhay eh. Ngayon wala na. Kumbaga, tinan mo, ewan ko lang kung masaya pa yung mga intramurals ngayon sa mga schools Kasi nung araw yung ibang mga kaklase ko noon kailan pumapasok dahil sa intrams eh. Hindi, ako nga nalaman ko na lang yung palang mga laro-laro na yan. Sinama na doon sa school, sa mga competition. Meron na pala yan na pati yung mga games ay sinasama na yung paglalaro ng mga Mobile Legend na ganyan. Samantalang nung kapanahonan namin, talagang makikita mo yung may mga laro talaga na physical talaga, naghahabulan, ngayon hindi na partner, na lang yan, naka-standby na lang at hindi na gumagana yung hindi na sila na pinagpapawisan. Kasi iba-ibang klase pala yung yung mental health na ay sinasabi nila yung emotional, psychological at saka yung social well-being na tinatawag natin. So kailangan siguro yung mga extracurricular sa mga schools. At siguro yung mga schools naman natin dahil ito'y mandated na dahil batas ito siguro. Mabubuhay na ngayon yung mga guidance counselor natin at kung kumuha man ho kayo ng mga guidance counselor sa mga schools, yung marunong. Yung mga graduate ng psychiatrist. Psychology, di ba? Kaya lang medyo magastos pag sa mga college, di ba? O kaya mga expert na, yung mga magagaling magpayo, hindi na pag nagkamali yung mga bata, papaluin. Kailangan ho to dahil alam mo, isa pala sa may malaking dito, may malaking contribution na kaya ipinasa itong batas na ito, yung Mimaropa kasama sa mas malaki pala yung population na maraming cases na nangyari dito sa ating tawag dito sa ating rehiyon. Sa Mimaropa, siya may pinakamataas na antas na may maraming nagsusuicide na mga kabataan. Kaya siguro nakatawag pansin na ito na dapat siguro mas unang mag-implement ito yung mga schools kasi nasa sa kanilang mas mahabang oras sa mga estudyante natin.
Hoy, partner, may nag-text lang sa atin yung problema diyan sa Calapan City pala ngayon, partner. Meron palang mga hindi nakakasweldo ngayon, ngayong November magpapasko pa naman, nakakaawa naman. Ang sinasabi dito ayon do sa ating pagtatanong-tanong, ito'y bahagi pa rin nung banggaan ng executive at legislative. Kaya lang, ito'y usapin parte ng sweldo ng tao lalo-lalo na magpapasko So, ang sinasabi, bakit daw naman yung GO ng executive ay nakasweldo na at pinirmahan naman yata ito nung SP, hindi ito hinaharang. Itong pagdating sa pasweldo, talagang hindi naman dapat harangin yan. Dapat talaga ibigay yan. Lalo na ngayon magpapasko. Kaya lang, ang masama ang loob nitong nasa sangguniang panglungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Bim Ignacio, dahil nga parang yung GO ng SP, yung mga empleyado nila ay hanggang ngayon hindi pa pinipirmahan yung sweldo nila. Bay, nakakaawa naman, pinagtrabahuhan nila yan. At yan naman ang sweldong ibibigay diyan ay galing din sa taong bayan. Lalong-lalo na magpapasko ngayon, may pangangailangan yung mga yan. Maawa naman kung sinong pepirma diyan para ma-release na yung sweldo nung ating mga GO diyan sa sangguniang panglungsod. Bay, hindi maganda na dahil lang sa ganun may ipit itong mga ito. Alam mo parte nung mayor si Congressman Adnan Panaligan, matagal siya naging mayor ng Calapan City. Maaaring mayroong nangyaring ganyan noong panahon yata ni Bong Brocal at saka ni Mayor. May nangyaring ganyan. Pero hindi nangyaring naipit yung sweldo ng ating mga empleyado diyan. Sana wag madamay kung sino man kasi usapin din naman ng prioridad partner kaya siguro nababalam yung yung nagkaroon ng banggaan diyan Siyempre ang kaya nga meron tayong sinasabing check and balance. Hindi naman pwedeng basta ayunan mo na lamang ang gusto ng SP at hindi naman pwedeng basta ayunan mo na lamang yung gusto rin ng ng executive. Kumbaga kailangan magtagpo kayo doon sa tamang prioridad. Pagka ganun, wag nyo nang isama yung yung mga empleyado natin na lalong-lalo ng mga GO. Ay kailangan nilang pera ngayong ngayong panahong ito magpapasko. Alam mo kung ganun ang sistema, nababahida ng pamumulitika. Yun ang parte, may politika. Sana hindi mabahida ng politika yan. Yan ay pangangailangan partner Unang-una, yan ay kumbaga pinagtrabahuhan nila yan. Ang isesweldo ay pera ng taong bayan para sa kanila. Ibigay po yung para kay Juan. Yung kung meron man mga hindi pinagkakasunduan, pagka ganito kasi basic needs ng tao to kaya nagtatrabaho yan dahil para gusto sumweldo Tsaka unfair naman partner na yung empleyado ng executive nakasweldo na. Kung totoo. Yun doon sa ating pagtatanong-tanong kung totoo yun Pero ito namang empleyado ng SP ay hindi pa nakakasweldo, anong pinagkaiba ng dalawang yun? Bakit parang merong tinitingnan? Di ba? Dapat sana all. Sana all bago siguro pag-usapang mabuti. Isang nakita ko doon, naiipit yung mga opisyal ng budget. Sinasabi, pinakikiusap na nila na permahan na pero ewan ko kung ano nangyari ngayon yung nangyari parang, ngayon doon sa yun nangyayari sa city natin parang taon-taon na lang nangyayari yan hindi sila nagkakasundo ng budget, 'di ba? Hindi naaprubahan sa tamang panahon yung pag-aproba ng pondo ng city government which is na malaking epekto nito kasi once na walang pagkakasundo diyan po sa legislative body at saka ng executive. Una, ang apektado dito taong bayan ba't hindi kayo nagkakasundo diyan? Pera naman ng taong bayan 'yan. Kasi partner kasi ang isipin mo din, parehong parehong representative ng taong bayan Parehong nagbabantayan. Siguro dapat tingnan ng tao diyan ngayon. Sino ba talaga ang may problema dito? Sino ba ang gumagamit ng self-interest dito sa mga nangyayaring ito? Dapat tingnan nila kasi laging makikita nga natin diyan pagka ganoon magtagpo kayo hindi nga magtagpo partner dahil mayroong dapat tingnan kung sino yung gumagamit doon sa ng self-interest lamang. At yun ang tingnan at yun siguro malapit ang election tingnan ng ating mga kababayan
kung bakit kung sino yung gumagamit ng mga ganyang taktika na ang nahihirapan ay yung ating mga kababayan, lalo na yung mga proyekto. Oo. Kasi kasi mauunawa natin yung executive pag may gusto siyang gawin. Mauunawa natin yung yung legislative pag meron silang gustong gawin. O usapin ng kung ano ba yung prioridad na dapat mo ipatupad na programa. Ang dito, ang dulo kasamang Sandy. Parehas kayong inihalal ng taong bayan which is ang pinangako nyo is public service. Check and bala, Diba? Magserbisyo kayo sa taong bayan. So, magserbisyo kayo ng parehas. Ayan. O kaya maging transparent kayo sa taong bayan kasi kung ang laging iniisip po ninyo ay magsiraan, pamumulitika, wag na ho kayo dyan sa ganung, wag na kayo magserbisyo ng ganyan. Umalis na ho kayo sa ganung posisyon. Magnegosyo na lang ho kayo para wala kayong pagsisilbihan kundi yung sarili ninyong interest. Kaya nga partner, yung sinasabi ko talagang yan talagang yan ay usapin ng check and balance Kumbaga naandun ang isa para magbantay. Naandun ang isa para sinasabing magbantay doon sa pang-aabusong dapat gawin ng ang masama nga nito kasama sa nagbabantayan na lang kung magbantayan na lang ho kayo, gwardiya na lang ang nyo. Hindi, partner, problema kasi partner, alangan namang i-wave mo yung kumbaga, kung ikaw ang isang nasa SP, kung ikaw ang nasa legislative, alam mo hindi naman tama yung ginagawa. Hindi naman prioridad yun. Kailangan bang ibaba mo yung sarili mo doon? Kaya nga dapat mag-usap. Yung ganun din sa executive kung Kaya nga kasama Sandy, magkaroon sila ng tamang lugar para pag-usapan yung nararapat para sa taong bayan. Siguro partner, may advice ko diyan, tingnan nila ng ating mga taong bayan kasi ayaw nila magbigayan at feeling nila na nasa tamang lugar sila pareho. Tingnan makita naman ng taong bayan mapapag-aralan naman yung mga issue diyan kung sino talaga yung gumagamit ng self-interest diyan sa mga nangyayaring yan kasi kung nagkakaroon na halimbawa, siguro humatol na lang ang taong bayan. Nakakaipitan na lang sa budget lagi. Sa bagay, napapanahon naman na dahil malapit na nga yung eleksyon. Huwag na tayo magpabola kung sino-sino man. At tingnan na lang ho natin yung talagang magsiservisyo para sa taong bayan. Tingnan natin kung sino talaga yung lalo ngayon, mag-eleksyon na. Pag-aralan natin yung may mga track record na talaga na may mga gandang ginawa. Kumbaga, may mga project na hanggang ngayon napapakinabangan na talagang nakakatulong doon sa ating mga kababayan. Yun lang tingnan natin Hindi na yung pagka sa ganyan, lagi nila sasabihin na nagbabanggaan kayo magtulungan kayo. Hindi talaga magkakasundo yan Kaya ang taong bayan na ang titingin kung sino talaga ang may self-interest doon sa mga situation na nangyayari ngayon, partner. Ayan. Sana naman magkasundo na kayo. Sa panahon ngayon, magpapasko. Di ba? Sana ang sabi nga ngayon, damdamin natin yung diwa ng Pasko, magbigayan ho tayo, magpatawad tayo sa atin. Paano nga partner, ito nga kalagayan ng GO ng sangguniang panglungsod ay nag-aantay ng sweldo. Kailangan nila sa Pasko. Tapos hindi mapepirmahan. May kawawa naman. Baka merong i-reenacted budget na pwedeng i-release. may ko naman palagay ko may budget naman dahil kung majority naman po yung sanggunian, alam ng mga honorables natin yan kung paano solusyonan yung sweldo ng ating mga kababayan. Partner, basahin ko lang rin. Ito yung laging pinag-uusapan kung bakit naging second class yung city sa panahon ngayon. Pero ito, maganda yung paliwanag din ni Congressman Arnan Panaligan dahil siya matagal siya naging mayor. At alam ko isa siya doon sa sponsor din ito. Yung magkaroon rin ng classification ang bawat LGU. Paano daw naging second class city ang Calapan? At paano rin umangat ang classification ng ibang local government unit sa Oriental Mindoro? Sa bisa ng Republic Act number 11964 na ang inyong likod ang isa sa mga principal author na reclassify ang mga local government units o LGU sa bansa batay sa kanilang average annual regular income sa loob ng 3 taon. Nagdaan bago ang taon ng reclassification. Dahil dito, ang Calapan City ay naging second class city mula sa pagiging third class city batay sa fiscal condition o average
annual regular income ng Calaman City noong 2021, 2022 at 2023. Mga taon kung saan ang malaking bahagi nito ay saklaw ng aking huling termino bilang city mayor. Ito yung sinasabi ni dating Mayor Arnan Panaligan from 20 to 21, 2022 at 2023. Ito yung mga taon na malaking bahagi nito ay saklaw ng kanyang huling termino bilang mayor. Naging first class municipality naman ang mga bayan ng Baco at Victoria at second class municipalities naman ang mga bayan ng San Teodoro, Socorro at Pola. Ang mga bayan ng Nauhan at Puerto Galera ay dati ng first class municipalities. Mahalagang bigyan diin na ang income reclassification ay hindi direktang sukatan ng kaunlaran, kundi ito ay batay lamang sa lokal na kita ng LGU mula sa mga nakolektang buwis at singilin at internal revenue allotment o IRA. Share. Ang hamon para sa mga lokal na opisyal ay gawing makabuluhan ang tumaas na kita o income ng kanilang mga LGU para ipatupad ang mga programang pangkaunlaran at serbisyo sa mamamayan. Bukod dito sa Bicameral Conference Committee kung saan tayo ay miyembro si Congressman Arnan Panaligan, pinaglaban natin ang bersyon ng Kamara na mas mababa ang income requirement sa reclassification ng LGU kumpara sa bersyon ng Senado na mas mataas ang average annual income threshold. Tinanggap naman ng Senado ang bersyon ng Kamara at naging daan upang umangat ang classification hindi lamang ng Calapan City kundi ng iba pang munisipyo sa ating lalawigan at sa buong bansa. Yun. Ang mga larawan ay kuha noong Bicameral Conference Committee sa pagitan ng Kamara at Senado tungkol sa Republic Act number 11964. Ito yung parte kasi nga tumigil yan ng 2012 yung pagre-reclassified ng LGU at bahagi nga 2021 hanggang 23 yata. Ito yung malaking bahagi na na tiningnan isa ito sa maraming nung time pa ito ni Mayor Arnan Panaligan. Oo. Which is yung yung sinasabi nila sa LGU, yung pagka-classified sa mga municipalities, which is ang kailangan daw pala para maging first class municipality ka. Dapat meron kang income na 200 million. Para maging first class city ka, municipality ka. So di ba napasama daw yung Baco? Oo. Ibig sabihin kumikita na yung Baco pala ng 200 milyon. Oo. Tapos yung naman, yung second class naman ay umaabot ng ng 160 million. Yung kanyang kinikita. Yung third class naman is 130 million at saka yung fourth class naman is 160 million. Yun yung mga based dun sa pagka-classified ng mga local government units natin. Pero partner hindi ito sa bahagi ng kung bilang ikaw yung mayor ngayon, hindi ito yung time na kumbaga hindi iyo lahat 'yan. Kumbaga doon pa rin yan sa nagdaan kasi nga natigil yan at ngayon lang na reclassified. Kaya siguro kahit yung Baco, kahit naging number 1 yan, bahagi pa rin yan yung ibang yung mayor, mga dating mayor. Doon sa pagiging first class municipality niyan. Oo. Kaya tama ho 'yun. Kaya yung paliwanag diyan. Minsan kasi parte parang ang nangyayari kasi parang kumbaga achievement lahat nila. Hindi po ganoon. Yung po ay yung katulad sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan nung siya ay mayor, bahagi noon yung 2020 hanggang 23. Yung na kanyang panunungkulan. Kumbaga lumakad diyan at ngayon lang uli na desisyonan. Oo. Kaya pwede mo namang i-claim dahil sa panahon mo, wala namang problema yan. Dahil gusto mo wala namang pumipigil sa'yo. Pero lalo't wala ka namang achievement, yung pinapaliwanag lang naman kasi dyan, noon pa dapat yan. Kasi nung panahon na yun, ay umabot na yung kinikita ng isang syudad. So, dapat noon pa yan naging noon pa, second class. Kung naka-open ang reclassification ng panahon na yon. Oo, dahil na pending yan. Okay, binabati ko nga pala si Kapupong Ortega dyan sa Victoria. Talagang hindi tayo nakakapasyal, partner. Pagkasang araw, mapasyalan natin. Po. At Mayor. Alam mo, si Mayor Ortega ay talagang handang-handa na dyan sa paglilingkod dyan sa bayan ng Victoria. At nakikita ko naman, partner, na talagang may kakayahan partner sa kanyang performance
diyan bilang konsehal, marami agad na ipatupad na programa ito. Mm. At ang kagandahan partner, nakita ko yung slate ng kanyang mga konsehal, may kanya-kanyang kakayanan partner eh. May mga Kompleto Ricados. partner. Kumbaga, pag nagluto ka ng adobo, masarap yung luto mong adobo pag Oo. kompleto Ricardo. Tama partner, Oo. talagang ito partner, ang kagandahan nito, dating hindi sila magkakasundo sa politika. Pero ngayon, nagkakasundo sila sa isang adhikain, yung sinasabing ang tayo na po sa bagong Victoria. Oo. Yun ang kagandahan partner, kaya hindi ka na mapapanik partner doon sa isang kalaban mo kung wala kang kung hindi ka may malasakit talaga doon sa sa bayan mo. Oo. Kumbaga nagkakaisa sila para doon sa bayan nila. Which is, kilala natin yung mga naging serbisyo ng mga Ortega dyan, panahon ng kanyang ama. Matagal na naging mayor, 9 years na naging 9 years na naging mayor yan si dating Mayor Ortega, yung kanilang ama. Oo. Pumalit yung kanyang kapatid. Si Mayor Dayo. Natapos yung term. Ibig sabihin, pag natapos mo yung term mo, maganda yung performance Kaya mo. kagandahan partner dito sa mga ito, anti-mining itong mga ito eh. Oo. Hindi ito pumapayag na sa pagmimina. Kaya, Tanda ko yan si Mayor Dayo Ortega. Isa yan sa mga sumisigaw nun na nagkaroon ng rally doon sa Quezon City, doon sa mismo ng DNR, na isa sa mga tumututol dyan ho sa pagmimina sa bayan ng Victoria. Which is nangyari naman. Kaya nagkaroon ho tayo ng 25-year mining moratorium. Oo. Pinalawig pa ni Vice Governor Vice Governor Jojo Perez. Oo. Nagkaroon pa ng pero nagkaroon pa ng batas. Tawag dito, merong proposed bill si Congressman Panaligan tungkol diyan sa mining na lahat merong proposal ba na totally walang ban ng mining. Oo. Kasama yung pagmimina ng bato na ipinasa na sangkulan. Yun nga partner ang nakakalungkot partner eh. Kumbaga, ito lagi nating sinasabi, sayang itong conversion ng Mimaropa Regional Hospital. May magagawa sana ng sangguniang panlalawigan kung i-approve nila sana na ito na sanang kasalukuyang provincial hospital ang gawing regional. Malaking tulong na yun eh. Malaking accomplishment na sa kanila yun. Kaya lang parang nakakalungkot. Mukhang sila pa yata yung naging dahilan para ano bang stand ni Vice Governor A.G. Falcon? Yun na nga partner, yun na nga. Hindi wala natin naman tayo nakikitang statement niya tungkol diyan na nagkomento man lang na ako ba, di ba? Sana sa ganitong pagkakataon magkaroon kayo ng sariling boses nyo. Magkaroon kayo ng sarili nyong posisyon. Pananindigan partner. Pananindigan nyo. Nakakalungkot partner yung usapin ng nagagawa naman eh, 'di ba? Yung usapin ng Armorac. Madali namang nilang naipasa eh. Sino ba yung nagpasa niya? Sino ba nagpasa ng mga yan? Alam mo kasamang Sunday, yung pagsiservisyo sa taong bayan, hindi yan sa papugian eh. Yun na partner, yun na sinasabi ko eh. Kumbaga, mag-artista ka muna partner bago ka mandato. Kaya nga ayaw ko mag-artista, hindi naman ako papasa doon pero ang ibig ko sabihin dito, yung serbisyo hindi lang sa papugian lang at sa pa-selfie-selfie. Ang kailangan ho ng taong bayan, yung boses ninyo. Yung paninindigan ninyo, kung papaano nyo panindigan, yung dapat at karapat dapat para sa taong bayan. Problema na natin yung yung health services dito sa ating lalawigan eh. Yan na. Sana tumayo ho kayo sa sarili nyong paa. Hindi lang manindigan ho kayo sa sarili nyong paninindigan. Hindi lang partner do sa mabilis na pagboto pagdating diyan sa mga armorac na yan, pagdating sa dredging na yan. Hindi lang dapat ganoon pagdating din sa mga usapin ng health, usapin ng mga papakinabangan natin mga kababayan, dapat mabilis din sila magpasa ng ng mga ordinansa. Busy yata sa pangangampanya. Partner, batiin ko lang si dating congressman magbabalik Mayor Doyle Leachon. Talaga namang kitang-kita natin kung sa kredibilidad at saka track record ay wala na kayong hahanapin dito kay Mayor Doyle Leachon. Si Congressman Boy Umali yan yung the unbeatable the unbeatable man yan sa palarangan ng politika dito sa ating lalawigan. Tapos tatapatan lang nung yung pumukpok lamang ng gabel, di ba? Matuto sana dyan sa 2nd District tingnan nyo. Yan yung pumukpok do sa sa aproba ng ng Armorac at
Pag-aralan nyo, ano ba ang nagawa ni AJ Falcon, nung siya ay vice governor pa. At Hanggang tumalon ngayon. agad congressman. Vice Governor. Kasalukuyang vice governor. Oo. Ano ba? Ano bang nangyayari doon? Sa issue ba nung may Maropa, may ginawa ba siya? Ramdam ba? O ramdam ba doon sa mga problema pang iba pa? Naging sunod-sunuran na lang ba siya? Oo. Oh. Sinabi mo yan. Hindi, nagtatanong lang tayo. Akala ko sinabi mo. Just sa second district, Oo. tingnan niyo mabuti si Congressman Boy Umali, subok na yan eh. Oo. Pagdating sa serbisyo. Hinog na sa panahon. Oo, kumbaga, wag niyo nang wag na kayong sumubok do sa Saka nakita niyo na eh. Last term na niya. Last term, Ah, oo. Pagbigyan nyo na. Mhm. At kita naman natin yung pag-unlad ng second district. Oo. Doon sa kanyang termino. Nakita nyo naman yung mga farm to market roads diyan. Kahit saan kayo sumuot kasama sa second district, sementado yung mga farm to market roads. Mhm. Saan pa kayo? Oo. Ay, batiin ko rin yung ating mga bukal, magigiting na bukal na hindi sumang-ayon diya sa extraction ng Armorac si Bukal Bong Brukal. Bukal Josie Niria, Bukal Ilano, Bukal Ronald Riachon, yung mga yan parte talagang makikita mo yung kanilang paninindigan pagdating diyan sa Mga usapin. usapin ng kalikasan, partner. Oo. Hindi natin, ano bang nangyari din siguro magandang pag-usapan yung Armorac na yun sa susunod, medyo wala na tayong oras Oo. Ayan. Okay, partner. Anyway, maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Tumlago po. Magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, nakasama niyo po Sandy Soriano at abangan niyo po ang aming programa sa susunod na Biyernes. Maraming salamat po.